Good morning po sa bawat isa. Good morning. Kumain na po kayo ng breakfast? Yes. Sino pong hindi kumain? Wala, kumain naman. So, ibig sabihin, we have enough energy para mag-worship sa Lord. So, sige po, tumayo po tayo lahat. Wala namang mahihimatay sa gutom. Yan. So, basahin ko lang po ang napakagandang talata. Pasensya niyo po, wala po talaga ang aking mata. Sinelphone ko na po para mabasa ko. Apat na po yung mata ko pero malago pa rin. Alam niyo po, napakaganda ng talatang ito. Kasi maganda na yung mga praises and worship songs na inaawit natin ay nababatid natin na yun ay mga salita din ng Panginoon. Kaya yung mga awitin na ito ay talagang gagamitin ng Diyos. Hindi lamang tayo ay matuto, makaunawa, mapagpala ng Word of God, kundi maabot din yung iba. So sabi sa 1 Chronicles 29 verses 11 to 12, Yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. Di po ba yan ang ating Panginoon? Ano pa? In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So nawa talagang sa ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, maibigay natin ang pinakamataas na parangal at pagsamba. Sige po, atin pong awitan na ang ating Panginoon. Let's clap our hands unto the Lord. Amen. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. Let's come on, church. And there shall be your praise. God forever and the night unto all will be your wonderful name. All the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. God forever and the night unto all will be your wonderful name. All the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. Hallelujah! Ating pong ibigay ang ating puri sa Panginoon, sapagkat sa Diyos ang paghahari. Amen? Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth must bow in the wonder of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all kings, all the universe will sing.
luwalhati sa ating Panginoon. Kaya po walang dahilan para hindi tayo magpuri, hindi tayo sumamba, at hindi tayo ma-in love sa ating Panginoon. Tunay na ang ating Diyos na sinasamba ay puno ng biyaya ng kanyang awa at nasa sa kanya ang lahat ng paghahari sa lahat ng nilalang. Dito man sa mundo, even sa buong sanlilikha ng ating Panginoon. Kaya nawa, ito yung maging tibok ng ating puso. Hindi lang nasa isip natin kung sino yung Diyos, kundi ang pagkilos ng Lord maranasan natin ang lubos na paghahari at pagtrono ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Sa gayon, patuloy din natin siyang maluwalhati at lubos na masamba. Hallelujah. God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, righteousness displayed, now glorified, now justified, His kingdom come. Yes, Jesus. Righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, Jesus, sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound, for the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, Jesus, yes, God's righteousness revealed. Yes, Jesus, expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to
God's righteousness revealed. And this kingdom, And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come. And this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. oh yes, oh Jesus, Jesus, God's righteousness, yes, and this kingdom's reign, this kingdom's rule, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, Jesus, God's righteousness revealed. yes, oh Jesus, God's righteousness, Jesus, God's righteousness revealed. oh Jesus, Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, our King, our God, our Lord. Sige po, mga kapatid, patuloy nating buka ang ating mga labi sa pagpupuri sa ating Panginoon na Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nararapat lamang na ialay, awitin ang lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya. Come on, mga kapatid, just utter your praises and thanksgiving unto the Lord. Purihin ka, O aming Diyos, makapangyarihan, walang hanggan. Ikaw ang Diyos, higit sa lahat. Purihin ka, O Diyos, karapat-dapat awitan. Purihin ang Diyos. Salamat, Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ika'y nararapat sa lahat ng aming mga pagpupuri, pasasalamat, parangal, pagsamba, maging ang mataas na pagbibigay ng pagpipitagan sa iyong banal na pangalan. Purihin ka, Panginoon. Wala pong ibang maitanyag sa kalagitnaan ito, maging sa buhay ng iyong mga anak at sa buong mundo sa sanlilikha, kundi ikaw lamang na aming makapangyarihang Diyos at soberano. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, tanggapin mo po nawa ang aming mga pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The best clap for our Lord and Savior, our King. Amen. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. So nawa, patuloy na maranasan natin ang kanyang makapangyarihang presensya. Oops, sorry. Sa oras po na ito, sa ating sama-samang pagbabasa, pwede po bang ating kunin ang ating mga Bible? At kung wala pong Biblia na libro, pwede rin naman po yung ating
e-Bible. Pero yun nga po, ini-encourage po natin ang bawat isa na lagi nating dalihin ang ating Bible. Yan. So, nariyan na po ba kayo? So, shall we open our Bible sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 4? So, praise God, natapos na nating aralin ang patungkol sa resurrection ng ating Panginoon sa various na mga books. Kasi mayroon tayong inaral sa Corinthians, di po meron sa Thessalonians. Ngayon naman po tayo ay magsisimula mag-aral sa aklat ng Hebreo o Hebrews. Kayo ba ay excited na? Yan. Ngiti naman po. Ayan. Magaganda po ang ating mga ngiti. So let's be excited sa ating pag-aaral kasi panibagong libro po ulit ito o aklat sa Biblia. So sabay-sabay po nating basahin ang Hebrews 1 verses 1 to 4. So let's read. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. So tayo po ay mag-ready na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po itong aklat na to, nung naintindihan ko kung ano yung laman nito, humanga ako. Kasi ito pong aklat na to, ito ay binubuo ng 66 na libro na sinulat ng 40 o higit pa na writer sa loob ng 1,500 taon. No, ganun ang making nitong aklat na to. At sa pagkakataon po ngayon, ang tatalakayin po natin is the book of Hebrews. This would be an introduction sa book of Hebrews. So, yung author po ng buong Bible is none other than God. Okay? Kumbaga, yung isip ng Diyos na gusto niyang ipaalam sa atin, nailagay dito. And God uses people para isulat ito. Pero yung mga taong nagsusulat, sila ay sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos upang ang maisulat nila ay ang salita ng Diyos. So itong book of Hebrews, yung author is unknown. Yung iba iniisip nung unang mga panahon, si Pablo daw ang author nito, si Apostle Paul. Kasi ang daming bahagi ng Biblia, particularly sa New Testament, si Apostle Pablo ang ginamit ng Panginoon. Pero sa malalim at critical na pag-aaral sa aklat na to, napatunayan, it is not Paul. Maybe, this could be Dr. Luke, yung sumulat ng Lucas, or si Apollos. Kasi yung writings dito, yung mga pananalita is somehow napakahusay ng paggamit ng Greek language. At sabi nga, nung panahon na yon, ang pinakasikat is the Alexandrian. No, kumbaga sa atin, Harvard, no, sa Amerika. Nung panahon na yun, Alexandrian ang husay ng pagsusulat. Kaya pinaghihinalaan si Apollos. Pero baka naman si Priscilla. No, kasi si Priscilla, siya daw po yung nag-alaga kay Apollos. Or yung iba ang sabi, baka si Barnabas. No, kasi si Barnabas is the son of encouragement. But basically, sa takbo ng mga pag-aaral, hindi pa rin malaman kung sino yung author. Pero makikita natin na sa kanyang pagsusulat, may mga naisulat siya na nagpapahiwatig kung sino siya. Pero itong author na to ay may probability na hindi siya direktang witness
sa ating Panginoong Yesus. Nung nabuhay na muli ang Panginoon, pwedeng hindi siya kasama doon, yung nagsulat. Dito sa chapter 2 verse 3, makikita natin, ito yung nakasulat, sabi niyang gano'n, ang Panginoon ang nagpahayag nito noong una, no? Yung ang tinutukoy, yung paraan ng kaligtasan. Kasi ang tao, maraming iniisip, paano ba maliligtas? Paano ba papasok sa langit? So may mga tao na direktang kinausap ng Panginoong Yesus para ipaalam yung paraan ng kaligtasan. Pero itong nagsulat ng Book of Hebrews, sabi niya, yung patungkol sa kaligtasan, ito'y pinatunayan din sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi siya yung direct na napagsabihan patungkol dito sa katotohanan ng paraan ng pagliligtas, kundi siya ay nakarinig lang din dun sa mga original witnesses patungkol sa paraan ng kaligtasan. Parang tayo ngayon, hindi na ba natin alam ano ba yung paraan ng kaligtasan? Actually, ang tao, dahil iniisip niya na nag-iisip siya ng paraan paano makakalapit sa Diyos, ang ginawa ng tao, imbis na lumapit sa pag-aaral ng Biblia, ang nangyari sa kanila, nag-imbento ng paniniwala nila. At ito yung relihiyon. Kung obserbahan nyo ang mundo natin, saan katail ba na yung relihiyon? Kaya nga ang tanong, ano yung tama? Ano yung totoo? Di po ba? Marahil yan din ang tanong nyo. At ito po, yung paraan ng kaligtasan, hindi siya direktang nakarinig, pero yung ipinaalam na paraan ng kaligtasan, nalaman niya yon. No, narinig niya yon. And then, yun nga po, yung sabi ko kanina, the Greek of Hebrews, the most elegant in the New Testament. No? Pag tinignan natin itong mga pananalitang ginamit sa Book of Hebrews. Di po ba? Halimbawa niyan, yung English. Merong American English, pero merong mas mahusay na English. Ano po yon? The British English. Di po ba? So, sa Greek, merong Greek na pang-local, no? Pang-colloquial, sabi nila. Pero merong Greek na talagang mataas na uri ang mga pananalita. Ang Bible po isinulat para maintindihan. Kaya ang Bible, pag binasa mo, maiintindihan mo. Okay? Huwag kayong matakot na magbasa ng Bible na parang, naku, ano ba to? No, hindi po, hindi po weird ang nakasulat dyan. Isinulat yan para maintindihan. And by the grace of God, yung original language was translated sa lengguwahe na maintindihan natin ngayon. So we have English Bible, we have Filipino Bible, we have Chabacano, Cebuano. No, ang daming translation ng Biblia. Bakit? Alam niyo po, isa lang ibig sabihin niyan, gusto kang kausapin ng Diyos. Ang Diyos hindi tumigil para makipag-communicate sa tao. So ito pong Book of Hebrews. The author has personal note at the end of the book about the release of our brother Timothy. So, dito sa bahaging ito ng Hebreo, chapter 13, verse 23, sabing gano'n, nais ko ring malaman ninyo, sabi ng author, na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo. Si Timoteo po ay isa sa mga naging kasama ni Apostle Paul sa kanyang missionary journey. At si Apostle Paul, pag nagmi-mission, meron siyang team na kasama. At most probably, itong nagsulat ng Hebrew ay merong relasyon kay Timothy. Kasi sabi, at kung siya'y dumating agad, isasama ko siya pagpunta ko sa inyo. So yung nagbabasa nito, pinapangakuan ng author. Pag pumunta ako diyan, kasama ko si Timothy. No? So, probably yung author na to ay merong malapit na connection kay Apostle Paul. And maybe, dahil yung paraan ng pagsusulat, yung mga theology ni Apostle Paul, andito makikita mo sa Book of Hebrews eh. So most probably, yung nagsulat nito malapit
kay Apostol Pablo. Pero ganun pa man, di pa rin tayo makatiyak sino ba yung author. Kaya nung 4th century, nung pinag-aaralan itong Book of Hebrews, yung isang church father, si Origen, sabi niyang ganon, who wrote the epistle is known to God alone. No, hindi nagpakilala. Kasi di po ba, yung maraming mga books si Paul, halimbawa, Romans, 1 Corinthians, Galatians, Ephesians, nilalagay niya yung pangalan niya na siya yung nagsulat. Na-observe niyo po ba yun? Pero itong aklat na to, hindi niya sinabi yung pangalan niya. No? Most probably, nung mga panahon na to, matindi yung persecution. Kailangang hindi magpakilala yung mga Christian. Kailangan sila magtago. So, tignan natin, sino ba yung recipient? So, sa recipient, most probably, sila ay Jewish Christians who were under pressure to renounce the faith and return to Judaism. Ang Judaism po, ito yung ang tawag sa mga sumasamba dyan ay Hudyo, Jew. Ang Israel, yun ang kanilang bansa. Ang salita nila, Hebreo. Ang kanilang relihiyon, Judaism. At yung mga nagpa-practice ng Judaism, ang tawag, Hudyo. Pero dun sa mga Hudyo, may mga na-born again, naging tagasunod ni Jesus Christ. At most probably, etong grupo na to ang kinakausap ng aklat ng Hebreo. Pero yung mga mensahe, hindi lang mga dating galing sa Judaism ang nakikinabang, maski hindi Hudyo o hindi galing sa paniniwalang Hudyo, makikinabang din. Katulad natin. No, hindi tayo galing sa Israel. Hindi tayo nagpa-practice ng Judaism. No, maybe yung iba sa atin dito, no, Roman Catholic, Mormon, no. Pero dumating yung time, nagpakilala ang Panginoon sa iyo and you're here now. So kaya makikinabang din tayo. And then isa pa, for whatever reason, they had not begun to achieve the maturity that was expected of them. Rather than being capable of teaching others, they themselves needed to be fed with milk. Isang nakitang problema sa sinulatan, supposed to be, nagmamature na sila spiritually at pwede na sila maging teacher. Kaya lang, naudlot yung kanilang spiritual growth. Ito po yung sabi sa chapter 5, verse 12. Katunayan, sa panahong ito'y dapat tagapagturo na sana kayo. No, sabi ng author dun sa sinulatan niya. Subalit, kailangan pa rin ninyong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Gatas pa rin ang kailangan nyo at hindi solidong pagkain. Ang mga katotohanan patungkol sa Panginoon, meron pong tinatawag na basic. No, kumbaga, ito ay mga elementary teaching na kailangan maintindihan ng isang mananampalataya. Ang pananampalatayang Kristiyano kasi ay pananampalataya na dapat nag-aaral ka. Ang tawag sa mga mananampalataya ay disciple. Na ang ibig sabihin ng disciple ay learner. No? Learner. Hindi nakakapagtaka na ang unang mga Christians sa probidensya ng Diyos pinasimulan sa mga Hudyo. Kasi ang Hudyo po ay may kultura na mahilig sila mag-aral. Bata pa lang. Natututo pa lang lumakad, may mga pagtuturo na, may mga memory verses na silang pinag-aaralan. Ganyan ang kultura ng Hudyo. At hindi nakapagtataka sa kanila nagsimula kasi nga po, ang tao ay inaatake ng kaaway sa pamamagitan ng maling aral. Bine-brainwash tayo sa kasinungalingan at pandalaya. At
ang tanging paraan para labanan ang kasinungalingan, anong dapat gawin? Paano mo malalaman na mali yung napapakinggan mo? Paano mo malalaman na fake yung pera? Dapat alam mo yung totoo. Ganon din, ang pananampalataya natin, dapat alam mo yung totoo. Kasi kung hindi mo alam yung totoo, delikado ka. Baka yung niyayakap mo at minamahal mong pananampalataya na akala mo sa Diyos, hindi ka pala ilalapit sa totoong Diyos. Kaya po, ang pananampalatayang Kristiyano mayroong paglago sa pagkaunawa. At eto pong mga sinulatan, may nag-iisip. Sabi, baka yung mga audience o yung sinulatan, mga dating pari. No, mga priests ng Judaism na naging Christian. Kaya naman tinitingnan na dapat marami na kayong alam tungkol sa totoong Diyos. Kasi ang pananampalatayang Judaismo, sa lahat ng mga bansa na nag-e-exist nung unang panahon, ang Israel lang ang kinausap ng Diyos. Ang Israel lang ang bayan na kung saan ang Diyos ay nagpakilala. Maliban sa mga Israelita, walang ibang bansa o bayan na kung saan ang Diyos ay nagpakilala. Sila lang. At ang isang inutos sa mga Israelita, sila dapat ang magpakilala sa totoong Diyos. Ang sablay ng mga Israelita, imbis na ipakilala yung totoong Diyos, nanahimik sila. At ang pinaka-worst na nangyari, sila pa yung na-impluwensyahan ng ibang Diyos-Diyosan. Ilan lang ang talagang nanatiling matapat sa Panginoon. At nung panahon na to, nung sinusulat ang aklat ng Hebreo, mayroong fear yung author na baka itong grupo ng mga mananampalatayang ito bumalik sa Judaism. At hindi na naman nila makita o hindi nila maipakilala yung sino ba talaga ang totoong Diyos. Paano ba siya nagliligtas? So ito yung recipient. Kailan isinulat itong book na to? Sabing gano'n, the Jewish Christians there were persecuted in AD 49 under the Emperor Claudius. And then again, in the 60s, under Nero. No, pwede nating i-research yan. No? Nung time na ang Israel ay napapamunuan ng Roman Empire. No, dumating yung time na ang kanilang mga emperor, eto nga si Claudius, uminit ang ulo sa mga Christian. Ano, kasi sinisisi nila yung mga Kristiyano sa dahilan ng pagkakaroon ng taggutom, pagkakaroon ng mga earthquakes, no, mga kalamidad. Kasi hindi kayo sumasamba sa ibang mga Diyos. Ang sinasamba nyo lang si Yahweh. Kaya siguro may bagyo, kaya siguro mayroong taggutom, kaya may gera. Sinisisi nila yung mga Christian, kaya etong mga Christian na to, kasama yung mga Hudyo, pinipilit nilang sumamba sa ibang Diyos. Kaya lang, yung mga Hudyo, at lalo na yung Christian, hindi namin sasambahin yung mga Diyos-Diyosan nyo. At nung panahon na yun, ang emperor, kinikilalang Diyos. Kaya, pwede kang pumili ng maraming Diyos, pero dapat kasama yung emperor sa sinasamba mo. Yung Christian ba, hindi kami luluhod dyan. Kaya ngayon, itong si Claudius, uminit ang ulo. Pinersecute ang Christian. And then, nung AD 60, naghari si Nero and pinersecute din yung mga Christians. Kaya nga, eto, sa chapter 10, verse 32 to 34, and chapter 12, verse 4, ito yung makikita natin. Sabing ganon, nung author. Matapos kayong maliwanagan, so naging Christian sila, kinilala si Jesus. Matibay kayong nanindigan sa gitna ng mga pagtitiis at pakikipaglaban. Hayagan kayong inalipusta at inusig. Kinahabagan ninyo ang mga bilanggo. So may mga nakulong sa kanila.
dahil sa kanilang pananampalataya. At tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkamkam ng inyong mga ari-arian. So yung mga properties nila, lupa, bahay, kinukuha ng government. Sa aklat ng Hebreo 12, sa verse 4, ang sabi, hindi pa umabot sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. So ibig sabihin, although matindi yung persecution, wala pang death threat sa mga mananampalataya. No? So si Claudius nagkaroon ng gumawa ng persecution. It involves loss of property and imprisonment, but not bloodshed. And the anticipation of violence fits the latter with Nero's notorious violence against Christians. Nung si Nero na ang naghari as emperor ng Rome, may mga pinapapatay na siya. Si Nero abnormal. Kasi sinunog niya yung city of Rome. Sinunog niya eh. Tapos, ang chismis na pinakalat niya, mga Christian ang gumawa nun. Kaya maraming mga Romans ang nagalit sa Christians. At dahil sa galit nila, pinapatay nila yung mga Kristiyano. Kaya kaawa-awa ang kalagayan ng mga Christians at that time. So the date of writing, most probably yung date na yon, 49 AD or 60 AD. Ano yung purpose of writing? The purpose of Hebrew is made clear by its content. The writer warns Christians not to fall back from faith in Christ in the midst of trials and exhorts them instead to press on to fully maturity. A sermon written by a pastor to a congregation from which he separated, the writer describes it as my word of exhortation. So ang purpose ng writing, palakasin ang loob ng mga mananampalataya sa panahon na sila ay pinag-uusig. Di ba? Sa mga panahon na parang gusto mo nang i-give up yung pananampalatayang Kristiyano, makakatulong kung meron sa iyong magpapaalala patungkol sa pananampalataya na Kristyanismo. Ito po yung sabi sa chapter 13 verse 22. Mga kapatid, so yung writer, itinuturing niya na kapatid yung kanyang mga sinulatan. No? Hindi niya itinataas yung sarili niya. No, kundi equal level. Mga kapatid, ano sabi niya? Nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko. No, so nagpapayo siya. Dahil maikli lang ang sulat na ito. So ito'y payo. At sabi nung writer, maikli lang. Alam niyo, napaisip ako eh. 13 chapters, maikli. Pero sa kanila, kita natin na napaka sanay sila na magbasa ng mga volumes of books. Kaya itong 13 chapters, maikli lang to para sa kanila. Kasi tayo ngayon, sanay tayong manood ng video. Diba? Inaabot ka nga ng ilang oras, paano ka nanood sa Netflix eh. Pag di ka pa nakontento sa isang pelikula, meron ka pang ikalawang pelikula na parang lumilipas ang oras, maikli lang. Sanay tayo sa gano'n, pero sa panahon nila, sanay silang magbasa. Kaya yung ganito kahabang chapters ay maikli lamang. Pero ano sabi ng author? Makinig kayo. Ganyan din po ang aking samo sa bawat isa. Sa pag-aaral natin sa bahaging ito, makinig tayo. So yun ang purpose ng writing as form of encouragement at tayo makinig. Ano ba yung content nitong Book of Hebrew? So regarding sa content ng Book of Hebrew, dito po nagpasimula yung unang mga bahagi. At ang usapin dito sa chapter 1 verses 1 to 4 is the superiority of the Christ.
maraming paniniwala noon. Sa paganism lalo na. Ang faith nila, polytheistic. Alam niyo po ba yung polytheistic? Nangungulekta sila ng relihiyon. Kaya sa bahay nila, pwedeng ang dami nilang mga gods. Meron silang pantheon. Pero ano ba yung totoo? Sino ba yung tama? Ano ba yung tamang pananampalataya? Siguro magandang itanong, ano ba yung tamang relihiyon? Di ba? Nagtatanong tayo niyan eh. Ito po yung overview ng pag-aaralan natin. Una, para makita natin na totoo yung pananampalataya na pinasok natin, God speaks. Kailangan maintindihan natin, nagsasalita ang Diyos. Kasi anumang relihiyon na pinasok mo at hindi nagsasalita ang Diyos, hindi buhay ang Diyos doon. Patay. Hearing God. So, importante, kung nagsasalita ang Diyos, we must hear God. God as actively involved to His creatures. Pangalawa, sino ba yung Son of God? Sa totoong pananampalataya, anong role na ginagampanan ng Son of God? At dito po pinag-usapan. At yung Son of God na to magiging daan o ang tanging daan para magpakilala yung Diyos na hindi nakikita. Knowing God. At dito, God as personally involved to His people. Una, God speaks. Hearing God. So tignan po natin yung ating Biblia. Sabi sa talata, long ago, ang tinutukoy yung panahon ng sa Bible natin, yung lumang tipan. Long ago, at many times and in many ways, ano sabing ganon? God spoke to our fathers. So, kita nitong mga Israelita, ang Diyos, kinakausap sila. At paano nakikipag-usap ang Diyos sa kanila? Hindi direkta by the prophets. So tandaan po natin na ang Diyos, kapag siya ay nagpakita, ikamamatay natin. Okay? Kaya nga dun sa Mount Sinai, no, nagpakita ang Diyos kay Moises. Hindi nagpakita, nagparamdam ang Diyos kay Moises. Alam niyo, yung senaryo, kumukulog, kumikidlat, lumilindol. Kaya yung mga tao na nakatingin dun sa bundok na yun, natakot eh. Ikaw ba naman, nasa Taiwan ka, lumindol. Ano gagawin mo? At hindi lang lindol, kulog, kidlat. Matatakot ka eh. At ganon ang nangyayari sa mga nilikha pag lumalabas yung presensya ng Diyos. Tanong, gusto mo pang makita ang Diyos? Lindol lang, takot ka na eh. Minsan nga ipis lang, takot ka na eh. Kulug at kidlat pa. So, ang Diyos, dahil gusto niya maipaalam yung kalooban niya at maipakilala yung sarili niya, He used prophets. Ang sabi ng ikalawang Pedro, 1:20 hanggang 21, ganito yung tipo ng mga propesiya. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. So, hindi galing sa sarili yung propesiya. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. So, yung propesiya, kaninong kalooban? Hindi yun kalooban ng tao, kundi, yun sabi, hindi kalooban ng tao. Kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So, ibig sabihin, yung mga propeta, nagsalita sila, hindi yung sarili nilang kalooban, kundi ang sinabi nila ay yung kalooban ng Diyos.
At itong propesiya na to, ito po yung paraan ng Diyos to communicate sa kanyang mga tao at that time. Long ago. Okay? Pero dumating yung, sabi sa verse 2, but in these last days. So, long ago, prophets, priests and king. No? But in these last days, sabing ganon. Yung last days, ito po yung panahon na kung saan natupad yung pangako ng Panginoon na pagdating ni Jesus Christ. Last days. Kailan po dumating si Jesus? No, kaya po ang kalendaryo divided ng BC tsaka AD. Diba? BC, before Christ, AD, after death. In English lang, no? Anno Domini yun, yung AD. Pero, kita natin, sa history, may pagkilala kay Jesus, kay Kristo. Kaya ngayon mga tao na ayaw kilalanin si Jesus, na ang akala kay Jesus katulad lang ng Avenger, ni Captain Marvel, no? Ni Aquaman. No? Alam mo, sa iba naman, si Cinderella, si Pokemon, no? Mga katang-isip yun, hindi ganoon. Yung Bible, totoong kwento yan. Kaya nga ang Israel, di po ba? Yung claim nila sa kanilang lupain, ang basis nila is the Old Testament. Kasi historical book yun eh. Pero nung dumating si Jesus, nag-umpisa yung last days. Pero nagsalita pa rin ang Diyos. Sabi, He has spoken to us. So, hindi naging tahimik ang Diyos. By His Son. Sa paanong paraan? By His Son. So, long ago, paano nakipag-usap ang Diyos? Prophets. Last days, paano nakikipag-usap ang Diyos? By His Son. Sa aklat ng Galatia 4:4, ito yung makikita natin. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, ito na yung last days, no? Takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So, yung last days, this pertains about the coming of the Son of God, si Jesus Christ. So, ipinanganak siya at namuhay siya na sinusunod niya yung kautusan. Sa Lucas 24:27, ang sabing ganon, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Ang lumang tipan po na meron tayo, nagpasimula po ito sa isinulat ni Moises. And then later on, yung mga nagsulat ay tinawag na mga propeta. Alam nyo, iba't ibang panahon sila nagsulat, iba-iba ang kalagayan nila, pero lahat sila, isa lang ang subject. Isa lang ang usapin. At dito pinapaliwanag ni Jesus, ang usapin, siya. Si Jesus. Grabe, no? Hindi naman nag-usap-usap yun. Di ba? Halimbawa, kayong mag-asawa, magsulat. Magsulat kayo kung ano gusto nyo isulat. Pag pinagkumpara nyo yung sinulat nyo, magkaparehas ba? Yan, iba't ibang panahon. Iba-iba yung kalagayan nila, iba-iba nararamdaman nila. And yet, nung pinagsama-sama, ang pinag-uusapan si Jesus. Grabe, di po ba? Walang aklat na katulad ng Bible. Kaya nga po, anong batayan natin para makilala ang totoong Diyos? Para sa akin, dito ako pupunta. Walang ibang nagpapakilala tungkol sa totoong Diyos, maliban dito. Kaya nga kung naniniwala ka sa Diyos at hindi ito yung ginagamit mo, baka ibang Diyos yung kilala mo.
In the latter days, paano nangusap si Lord? Through His Son. Sabi ni Jesus sa John 8:31-32. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na nanampalataya sa Kanya. Ano nang kalagayan ng Hudyo na nandito? Mga nanampalataya. No? So tayo, ano man yung relihiyon mo, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, ito yung sinasabi niya. Kung mananatili kayo sa aking salita, kayo ay mga tunay kong alagad. Anong katangian ng alagad ni Jesus? Nananatili saan? Sa kanyang salita. So, talagang yung pagba-Bible study, bahagi na ng buhay natin. Kaya nga kung sinasabi mong Christian ka and wala kang time sa Bible, teka lang, sinong sinusundan mo? Nananatili sa kanyang salita. At ano mangyayari? Pag nanatili ka sa salita ng Panginoong Hesus, ano sabi sa 32? At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Importante yung totoo. Delikado ang fake news. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, delikado ang fake news. Diba? Ang daming nasira ang buhay dahil sa mga fake news. At ito, kung fake news tungkol sa Diyos ang mapapakinggan mo, hindi lang buhay mo dito masisira. Maski yung pupuntahan mo sa kabilang buhay, sira din. Gusto mo ng katotohanan? Ano sabi ni Jesus? Manatili ka sa aking salita. At yung nananatili sa salita niya, makikilala nila o malalaman nila ang katotohanan. Amen? Ang issue lang naman talaga, ano ba yung totoong pananampalataya? Kailangan malaman natin yung katotohanan. At yung katotohanan is none other than Jesus. So in these last days, God spoke by His Son. Sino ba yung God's Son? So importante na to. So bakit God's Son? So yung writer ng Hebrews, sa inspirasyon ng katalinuhan ng Diyos, ipinakilala sino itong God's Son. And basically, yung God's Son, knowing God. Doon tayo dadalhin ito. Dito makikita natin yung 5 katangian ng Son of God. Una, sabing ganun sa talata, no? Yung talata lang din natin. Whom He appointed the heir of all things. So ito yung katangian ni Jesus, heir, tagapagmana. Sabi sa Juan 13:3, alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang lahat ng bagay at siya ay nagmula sa Diyos at papunta sa Diyos. So take note, anong binigay ng Ama kay Jesus? Lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, may naiwan ba? No? So si Jesus talaga yung tagapagmana. Mateo 28:18. Ito yung time na nabuhay na muli si Jesus. Kausap niya yung mga alagad. Ito yung sabi ni Jesus. Paglapit ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, naibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Saan ka nagtatrabaho? Sinong may power to control yung facilities? Kung ikaw ay nasa government, no, si mayor, no, sa probinsya, si governor. Sa Senate, sino? Senate President. May mga ganyan tayo, di po ba? Pero tandaan nyo, although nagpapasya sila, nagdidesisyon sila, still, God is in control. So in view of creation, si Jesus is the heir of all things. Take note, langit at lupa.
Dahil natapos niya yung gampanin ng pagtubos sa kasalanan, siya ang tagapagmana. Pangalawa, through whom also He created the world. Isa pang katangian ng Son, yung paglikha. Kasama siya doon sa panahon ng paglikha. Kaya nga itong Son of God, hindi siya nilikha, kundi siya ay lumikha. Creator, itong Son. Tingnan natin. Ano yung create niya? Sa Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita. Maging ang trono o mga pamahalaan, di ba yung mga position? No, senator, mayor, tatay ka, nanay ka, mga position yan eh. At dito sinasabi, ang Diyos ang lumikha niyan. O mga pamunuan, o mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at, importante to, at, para kanino? Para sa Kanya. So kita natin dito yung otoridad na meron itong si Jesus. Yung paglikha, yung pananatili nito. Nasa mga kamay niya eh. And then yung sa verse 3, He is the radiance of the glory of God. Gusto mong makita yung kaluwalhatian ng Diyos? Hindi siya direktang nagpakita, kundi mararamdaman mo at makikita mo kung sino ang Diyos at yung kaniningin niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yun yung sinasabi sa number 3. He is the glory of God. The radiance of the glory of God. Ang pangatlo, the exact imprint of His nature. Imprint. Ano ibig sabihin yan? Alam niyo po yung photocopy o Xerox sa iba. Kung ano ilagay mo dun sa copy machine, ano lalabas? Diba? Yun din. Ang Diyos, hindi natin personal na makita at hindi natin kayang i-absorb yung presence niya. Pero, ang ginawa ng Diyos, naging katulad natin siyang tao para makilala natin siya. At sino yon? Si Jesus. Ang tao po, pag-usapan natin itong yung mga relihiyon na naman, no? Ang tao, gumawa ng imprenta kung sino ang Diyos. May Diyos na may sungay, may Diyos na maraming ulo, may Diyos na mataba, may Diyos, di ba? May Diyos na nilalagay sa leeg, may Diyos na nilalagay sa bulsa. Iba-iba ang Diyos eh. Kumbaga, confident ako, safe ako kasi nasa akin ang Diyos ko. Dala-dala eh. Kaya pag galit siya sa Diyos, iniiwan sa bahay. Alam niyo, yung paglikha ng imprint ng Diyos, ng tao, ang intention to control God. Gusto ko sa Diyos ko malaki, life size. Gusto ko sa Diyos ko maliit, para pwede bit-bitin. Gusto ko sa Diyos ko, kinukontrol mo ang Diyos eh. Gusto ko ang Diyos ko nandun lang sa lugar na to. Pag kailangan ko ang Diyos, pupunta ako doon. Pag ayaw ko, pag may kasalanan ka sa Diyos, ayaw mo pumunta. Kala mo nakapagtago ka. Di ba? Ganun eh. We want to control God. Pero sino ba yung imprint ng God? That is none other than Jesus. Kung mayroong exact representation of God, yun yung si Jesus mismo. Minsan may nagtanong sa Panginoong Yesus ipakita mo po sa amin ang Ama. Sa John chapter 14, verses 9 to 10, sinabi ni Jesus sa kanya, kasi tinatanong, ipakita mo po sa amin yung Ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hindi ba kayo naniniwalang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay hindi galing sa akin.
ang amang nananahan sa akin ang gumawa ng kanyang mga gawain. At sabing ganoon sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, lahat ng katangian na meron ng Ama na kay Jesus. So, hindi ka kailangan gumawa ng idol o anumang mga image kasi nagagalit nga si Lord eh. Pag kinukumpara natin siya sa baka, di ba? Yung mga Israelite gumawa ng baka. Parang sinabi ni Lord, mukha ba akong baka? May sungay ba ako? Walang image na nilikha ang katulad ng Diyos. Kaya nga, ang tanging paraan para makilala natin siya ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, pag nakilala natin si Jesus Christ, nakikilala natin yung Ama. So, exact imprint. Ang panlima, and He upholds the universe by the word of His power. So, siya ang lumikha, but at the same time, siya rin yung nagpapanatili. At dito, makikita natin na ang paraan ng pananatili is by the word of His power. So, ang mundong ginagalawan natin, ito'y nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa Hebreo 11:3, ano sabing ganon? Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba sabi ng Lord, let there be light. Let there be, nagsalita ang Diyos, and then, yung bagay na hindi nakikita, nakita natin. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nilikha mula sa mga bagay na hindi nakikita. And then, ano pa ang sabi sa 2 Pedro 3:5? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. So, in view of creation, kita natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. At dito, sinasabi dito sa talatang ito, na yung pananatili ng anumang bagay dahil din sa salita ng Diyos. Sabi nga ganun sa Mateo 10:29-30. Hindi ba nabibili ang 2 maya na isang kusing? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi napapansin ng inyong Ama. And then, ano sabi sa verse 30? Pati nga ang mga buhok sa ulo ninyo ay bilang na lahat. Sino po dito nagbilang ng buhok niya? Natakot ka ba nung nabawasan ng isa? Alam niyo, hindi tayo interesado dun eh. Pero ang punto dito, ultimo sa pinakamaliit na detalye ng buhay natin, alam ng Diyos. Ngayon, yan yung creation. In redemption, after making purification for sins, ito pa yung kakaibang ginawa ni Jesus. Maraming mga religious leader namatay dahil sa filosofiya nila o kung anumang pinaglalaban nila. Yung iba nga namatay dahil nagkasakit eh. Pero si Jesus, namatay siya para sa kasalanan. At hindi sa kasalanan niya, kundi para sa kasalanan ng mga tao na sasampalataya sa Kanya, na ililigtas niya. For purification. Sabing ganun sa aklat ng Hebreo 7:27, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw. Yan si Jesus. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, ang kanyang handog ay minsan lamang at ang bisay magpakailanman. Yung mga Israelita, dahil nga gusto ng Diyos na maging malapit sa kanila, tinuruan sila ng paraan para sila ay makalapit sa Diyos. At para makalapit sila sa Diyos, kailangan nilang maghandog. So, nagkakatay sila ng tupa, minsan nagkakatay sila ng kambing, minsan nagkakatay sila ng baka, minsan ang ginawa ng Panginoong Yesus
para makalapit yung mga mananampalataya, siya ang namatay. At nung ginawa ni Jesus yun, hindi na kailangang ulitin. Yun pong mahal na araw, no? Kailan lang. Dati po, ang tradisyon yan, nauulit daw yung ginawa ni Jesus. Kaya pagdating ng Biyernes, bawal masugatan. Huwag ka maliligo. No, kasi patay ang Diyos. Nauulit. Alam niyo, hindi ganun eh. Kasi hindi namatay ang Diyos. At isang beses lang ginawa ni Jesus yung mga pangyayari na yun. At yung bisa noon ay magpakailanman. At nung ginawa niya yan, ito yung sumunod na nangyari. He sat down at the right hand of the majesty on high. Nakaupo na siya. Pag sinabing nakaupo, may autoridad siya, at ibig sabihin nito, tapos na. Sa 1 Peter chapter 3 verse 22, sabing ganun sa talata, na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. So, pag sinabing right hand of God, ibig sabihin, to the Father, siya yung nasa right hand, yung kapangyarihan na pinakamataas, taglay ng ating Panginoong Hesus. No, ganun inilalarawan yung sitwasyon. At ganoon ipinapakita sa atin yung relasyon ng Ama sa kanyang anak. So, He is seated at the right hand of the majesty on high. And then sabi sa verse 4, having become as much superior to angels. So, basically, mas mataas si Jesus sa mga anghel. No, na yung mga anghel, nung unang panahon, yan ang messenger ng God. Pero, in the last days, hindi na yung mga angels ang messenger ng God, kundi si Jesus na. Bakit? Sabing ganon, ano bang taglay ni Jesus? As the name He has inherited is more excellent than theirs. Sabing ganon sa aklat ng Pilipos 2:9-11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. So meron bang hindi pa luluhod? At ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. At ito yung mangyayari sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So God is glorified. So si Jesus, pag itinanghal natin, kinilala natin kung sino talaga siya, God is glorified. So wag nating maliitin si Jesus. Kailangan nga kilalanin natin siya na ating Panginoon. Kailangan kilalanin natin siya at ipahayag natin kung merong in authority and in control sa mundong ito at sa kalangitan, that is none other than Jesus. Tandaan nyo, hindi politician ang magbabago sa sitwasyon ng buhay natin. Hindi rin mga businessman. Hindi rin yung mga tao sa showbiz ang gawin nating icon sa buhay na to. Ang may control sa lahat ng mga pangyayari is none other than God. Ito, isipin na lang natin to, sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, sa kabila ng pagiging makasarili ng tao, sa kabila na ang demonyo, si Satanas at yung mga alipores niya, paikot-ikot, gumagala, at ang dami nilang mga activities sa mundong ito, still, God can control the situation. Yung kasamaang nangyayari sa atin, of course, hindi Diyos ang may gawa niyan.
Minsan nga, yung katabi mo may gawa eh. Di ba? Tingnan yung katabi mo. Ano? Kaya mainit ulo mo eh. Pero minsan, hindi naman siya. No? May demonic forces sa paligid eh. Pero sa kabila ng mga pangyayari na yan, kontrolado ng Diyos yung mga sitwasyon. May masasamang loob, ganid, sabihin mo na, lahat ng uri ng kasama, nandito na eh. Pero sa kabila ng mga pangyayaring yan, sino ang Lord? Time will come, every knee will bow, every tongue will confess. At sasabihin nila, Jesus is Lord. Amen? And by that, God is glorified. In summary, tandaan natin, sino si Jesus? He is the prophet. God spoke to us by Him. He is the priest. Anong ginawa ni Jesus? He made purification for sins. And then He is the King. He sat down at the right hand of the Majesty on high. Si Jesus yan. Walang ganyang ibang propeta. Kasi nga si Jesus, He is more than a prophet. He is the Christ. Kaya tignan nyo yung claim ni Jesus sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus. Ano sabi niya? Ako. Hindi niya sinabing marami. Ako. Singular. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. And then ano pa sabi niya? Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus, I'm sorry to tell you, hindi ka tatanggapin sa langit. So in application, so tingnan natin si Jesus Christ. As priest, Jesus is the way. Yung paraan lang ni Jesus ang magliligtas sa atin. Trust His finished work of salvation. Hindi mo na kailangan dagdagan. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Kasi para maalis ang kasalanan, kailangan mamatay yung magbabayad. Kaya mo bang mamatay? Hindi natin kaya yon. Pero si Jesus, siya na yung namatay. Pagkatiwalaan mo siya. Kilalanin mo siya. As a prophet, Jesus is the truth. Maraming kasinungalingan sa paligid. Maraming pandalaya. Gusto mo malaman yung totoo? Si Jesus yun. Let His words be your standard for living. I-apply mo yon. Sa pag-aasawa, kung gusto mong mag-asawa, magpakasal ka. Standard for living yan eh. Ano pa yung standard for living? Apply natin yung Word of God. Igalang mo yung nakatatanda sa'yo. Honor your father and mother. Ibibless ka ng Lord. Standard for living yan eh. Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Standard for living yan. Respect mo yung property ng iba. Standard for living. Pag sinunod natin yan, kita mo, maayos yung direksyon ng buhay mo. Tama? And then, sa isang banda, pag nilalabag mo yung batas ng Diyos, kita mo nangyayari sa'yo. Hindi ka komportable. Hindi ka makatulog sa gabi. Bakit? Kasi ang Diyos ang kinakalaban mo. Let His word be the standard for our living. Pangatlo, as King, Jesus is the life. Gusto mo ng buhay? Let Him rule and reign in your life. Wala akong ibang iaalok sa inyo. Dahil itong church natin, hindi nito mababago ang buhay mo. Unless kilalanin mo si Jesus na Hari. But I'm telling you, pag kinilala mo si Jesus na Hari, magsama-sama tayo. Kasi naniniwala ako, magpapakilala ng husto ang Panginoon sa atin. At yung buhay na walang hanggan, nakapiling ang Diyos, ito yung nag-aantay sa ating lahat. Kasi nangako si Lord, babalik siya. At babalikan niya yung kanyang church. Yung church ay lugar kung saan tinitipon ang lahat ng mga mananampalataya. So even in online, no, yung iba sa atin, nasa online umaattend, nawa magpatuloy kayo. At ang prayer natin, gamitin ng Panginoon.
itong mga pagtitipon natin para marinig natin siya at magpakilala siya sa atin. Yun ang prayer natin. At nangyayari yung mga bagay na yan dahil yung Holy Spirit actively at work sa ating kapanahunan. Kaya nga sa challenge, Jesus is the way. What is the significance of your good works in salvation? So ito, pag-usapan natin, share your personal journey of salvation. Jesus is the truth. How do you submit to the word of Christ? Share how do you value God's word. And then pangatlo, Jesus is the life. Why should we surrender to Jesus Christ? Bakit nga ba? Share how do you recognize Christ as Lord. No, ang gandang pag-usapan po yan. At matuto tayo sa mga kasama natin. So tandaan natin, itong Book of Hebrews, ipinapakilala sa atin yung superiority of the Christ. Walang katulad si Jesus Christ sa lahat ng nag-exist at nabuhay sa mundong ito. At kung sasampalataya tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Hayaan po nating kausapin tayo ng Panginoon. Bago tayo lumabas sa lugar na to, hayaan po natin na magpakilala sa atin ang gusto ang Panginoon. Kung may nagawa tayong, alam natin, na-offend natin ang Diyos, pwede tayong humingi ng tawad. At kung nakikita natin na nagbabago yung buhay natin dahil sa Kanya, pwede tayong magpasalamat sa Kanya. As we bow down our heads, as we close our eyes, damhin po natin yung presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Habang inaawit yung mga bagay na to. Mamaya po, after this singing, we will be using yung element ng bread and wine to remember yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. From Him, to Him, and to Him are all things. To God be the glory. His word endures from beginnings to end. To God be the glory. From Him, to Him, and to Him are all things. To God be the glory. His word endures from beginning to end. To God be the glory.
glory. To God be the glory. Greater is the one who lives in me. Greater is the love of Jesus. Greater than my sins, greater than the grave, above all other thrones, above all other names. Greater is the one who lives in me. Greater is the love of Jesus. Greater than my sin, greater than the grave, above all other thrones, above all other names. Greater, you are greater. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's no one like you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's none beside you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's no one like you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's no one like you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Come on, church. Jesus, you reign forever. There's no one like you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's none beside you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's no one like you. Jesus, you reign. Jesus, you reign forever. Jesus, you reign forever. There's none beside you. Jesus, you reign. Jesus, you reign. Oh, Jesus. Greater is the one who lives in me. Greater is the love of Jesus. Greater
Jesus, you are above all. You are greater than anything in this world. At pinatunayan mo yun, Panginoon. You are greater than our sins. Dahil nung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, ito ang naging daan upang ang kasalanan, ang aming nagawang mga kasalanan sa Diyos ay mapatawad. Panginoon, dahil sa kamatayan mo, napatawad ang aming kasalanan. At bago ka magsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, dahil sa iyong naging pamumuhay na may pagsunod sa kautusan, taglay mo ang katuwiran na kailangan upang sa kalangitan kaming mga makasalanan ay tanggapin. Tandaan po natin ito, ng gabi bago ipagkanulo ang ating Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay. At sinabi niya, ito ang aking katawan. At gayon din, matapos sila maghapunan, kinuha niya ang sao. At sinabi niya, ito ang aking dugo. Ito ang bagong tipan. Nakipagkasundo ang Panginoong Yesus sa kanyang Ama. At itong pakikipagkasundo na to, kasama ang bawat sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ito'y kasunduang matibay, hindi matitinag. Kaya naman, ang bawat sumampalataya ay mayroong buhay na pag-asa, sapagkat sa pagbabayad sa kasalanan natin, oo, siya'y namatay, ngunit sa ikatlong araw siya'y nabuhay. Ito'y patunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo. Kaya naman ang bawat sumampalataya sa Panginoong Yesus, taglay din nila yung buhay ng ating Panginoong Yesus. Both His righteousness and our justification, natanggap po natin yun. At sa umagang ito, alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon. Imbitahan ko po kayong kumuha ng tinapay at ng juice, ngunit bago natin gawin yan, magsaliksik po muna tayo sa ating kalooban. Meron pa po bang dahilan para tayo lumayo sa Diyos at huwag tayong lumapit sa Panginoong Yesus? Meron bang dahilan para hindi mo kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Sa umaga pong ito, kung kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at naniniwala ka yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sapat ito para sa pagbabayad sa ating kasalanan, sa iyong kasalanan. Iniimbitahan kitang lumapit upang kumuha ng tinapay at ng juice. At sabay-sabay natin ito mamaya nakakainin at iinumin. Kuha lang po tayo. Sige po. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo.
ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makisa. Yan ang dugo dumanang upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Taas po natin yung tinapay. Ang tinapay na ito ay nananatiling tinapay. Ngunit sa ating puso, alalahanin po natin ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Kung paanong sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang ating mga kasalanan ay binayaran. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao, ginanap niya ang mga palatuntunan na kailangan upang matubos sa kasalanan ang mga katulad natin. Hindi siya nagkasala, ngunit siya ang nagbayad sa kasalanan. Kainin po natin ang may pasasalamat at pananampalataya ang tinapay na ito. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay nagpapaalala sa atin ng dugo ng Panginoon. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang paglilinis sa kasalanan kung walang mamamatay. At kinakailangan na ang mamatay ay may kabanalan na katulad ng sa Diyos. Ang kinakailangang sakripisyo ay hindi dapat nagkasala. Ang namatay sa krus ng Kalbaryo ay ang perpektong anak ng Diyos. Inumin natin ng may pasasalamat ang juice na ito. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ginawa mong pagliligtas sa mga makasalanang katulad namin. Hindi namin kayang bayaran ang aming kasalanan. Ngunit ipinadala mo ang iyong kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Naniniwala po kami na matapos gampanan ng Panginoong Yesus ang kanyang misyon ng pagtubos sa aming kasalanan, nang siya'y umakyat sa langit, ang pangako niya, babalik siya. Panginoon, kami po ngayon ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kung paanong
ang lahat ng nakasulat ay natupad patungkol sa unang pagdating. Ganon din naman sa pangalawang pagbabalik, alam namin na ang lahat ng nakasulat magaganap. Kaya naman, Panginoon, kami bilang kalipunan, community ng mga sumasampalataya sa iyo, gusto ka na naming makita at bumalik. Ngunit batid namin na sa tamang panahon, babalik ka. At hindi ka pa bumabalik dahil hinahanda mo pa o binibigyan mo ng pagkakataon ang ilang mga tao upang magbalik loob sa iyo. Panginoon, salamat sa awa mo. Salamat sa pag-ibig mo. Nawa kami po bilang iyong iglesia, sama-sama kami, gampanan namin ang pagsunod sa iyong kalooban. Na kami ay humayo upang gawing alagad ang lahat ng uri ng tao at sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila ng lahat ng iyong mga utos. At batid namin, tulad ng pangako mo, you will be with us until the end of the ages. Panginoon, salamat dahil hindi kami lang ang naglilingkod sa iyo. Sinasamahan mo kami sa journey ng aming buhay dito sa lupa. Nariyan ka. Salamat for that assurance na sinasamahan mo kami. Kaya naman mga kapatid, sa paglabas natin sa lugar na to, nais kong ipahayag ang biyaya ng pagsama ng Panginoon. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ating Diyos na nagpakilala una sa mga Israelita na tinuring niyang bayan. At ito'y nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang bawat isa sa atin na narito ngayon at maging nasa online service natin, lahat tayo kumikilala sa Panginoong Yesus. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine to each and every one of you. May the fellowship of His Spirit be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Bakit tayo nag-exist as a church? Ano mission natin? Our mission is glorify God. Paano? By proclaiming the gospel. So may balita tayo, no? Yung mabuting balita. And then, hanggang kailan natin gagawin yan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, ano yung ginagawa natin? Sharing Christ, changing lives. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, gusto mo ba magbago? Gusto mo ba lumikha ng pagbabago? Ano yung gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Si Jesus lang ang pwede magbago sa buhay ng tao. Amen. Kaya ipakilala natin siya. Amen? Amen. Muli, a round of applause para sa Panginoon. Magandang maga po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.